Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, kahit nga din ako same lang din yung reaction namin ni Moon Tulfo kanina nung nakita ko na talagang dumidikit itong batang Marcoleta dito nga po kay Ramil Madriaga. I don't know kung gusto niyang i-distract itong si Ramil Madriaga. Hindi ko lang din alam kung meron siyang gustong ibulong. Pero at the end of the day, hindi nagtagumpay itong si Congressman Marcoleta sa kanyang gagawing mithiin kung ano pa man yon. Hindi ko lang alam kung nakikimarites, kung meron siyang balak, kung natakutin itong si Ramil Madriaga, or kung ano pa man, hindi siya nagtagumpay. Dahil isiniwalat ni Ramil Madriaga, grabe, nakakagulat, no? Sabi nila, within 11 days, naubos yung 125 million confidential funds. Ang hindi natin alam, within 24 hours, na-dispose agad itong 125 million confidential funds. Alright, sige. Basahin natin. Ipinilit ni Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta ang sarili na tumabi kay Ramil Madriaga. Spy yarn. Gawaing espiya yan. Na anong akala mo, scripted yung sasabihin ni Ramil Madriaga? Na anong akala mo, hindi alam ni Ramil Madriaga yung kanyang sasabihin, yung uutal-utal siya, na sasabihin, oy, may nagko-coach. Hindi naman yan siya katulad ni Sara Duterte na kailangan mo pang turuan. Oo. Iba si Ramil Madriaga. Yung kanyang statement, talagang walang daplos. Duro diretsyo. Oo. To the point na kung ano yung nauna niyang sinabi hanggang ngayon, ganun pa din. Walang biglang liko, lahat punto por punto. Simula sa kanyang statement nung nasa kulungan siya, hanggang sa naipakita na siya sa hearing sa House Justice Committee, punto por punto. Wala nang madaming hanash. Sinagot niya, oo, pati din pala itong si Trillanes, nanganganib din pala ang buhay, mga minamahal, nakakaloka, no? Si Ramil Madriaga din pala ang inutusan ni former President Duterte na ipateki itong si Trillanes. Grabe, no? Syempre si Ramil Madriaga merong kasong ransom for kidnap for ransom. 'Di ba? So alam nila na itong si Ramil Madriaga matindi gumawa, matindi kumilos. Kaya nga lang mga minamahal, hindi nyo inalagaan yung alaga ninyo, tumahol tuloy. Di yari kayo, nabisto kayo. Ito yung sinasabi na God works in a mysterious ways. Alright. Sabi pa dito, pero inilipat si Madriaga ng upuan sa tabi ng Commission on Audit at Philippine Statistic Authority, or PSA. So, bakit nagpumilit si Congressman Marcoleta na tumabi kay Ramil Madriaga? Yan nga din yung tanong, mga minamahal. Bakit kaya? Ano kaya yung agenda ni Moon Tulfo? Basahin nga natin yung mga komento dito. Obviously, to intimidate Madriaga into keeping quiet. Uy, posible yun. Para manahimik itong si Ramil Madriaga, parang babantaan niya. Sige, magsalita. Pwede kang paglabas dito, patay ka na. Diba? Oo. Or di kaya, baka may mangyaring sampalan. Diba? Or baka mamaya may CCV-hin siya. May sasabihin siya. Diba? Sarap pagtawanan, no? Itong si Plan B. Oo. Tama, may nag-comment dito. Sabi ni Annalyn Esteva, Plan B. Or baka naman para tulungan niya si Ramil Madriaga na wag bumulong. Actually, itong si Congressman Marcoleta, pa-FC yan. Pa-concern. Oo, doon pa yan sa impeachment hearing. Kinanta niya si Kiko Aquino na parang daw, yung nagbe-ble daw, yung ganun-ganon, hindi daw maayos yung kilos. Yan, yung nagbubu. Yan tanong kasi dito, habang sinasagawa yung impeachment hearing para malaman natin kung mayroong sufficient and form and substance, hindi naman siya nagbubu. Diba, ano problema mo? Ngayon,
Hindi ka naman pala miyembro ng komite, ang lakas mong mag-request ng kung ano-ano, 'di ba? Para sa akin, wala namang masama itong pagtabi ni Congressman Paulo. Pero madali lang kasing takutin ng isang taong mayroon ng history sa kanyang buhay na pagbabanta paano pag sinabi ni Paulo Marcoleta na kami, nasa likod mo, tandaan mo, pwede ka naming patumba, pwede ka naming patahimikin. 'Di ba? Kung ganun yung sasabihin, malamang matatakot yun. Or baka gagawa siya ng kwento, 'di ba? Papakinggan niya, tapos sasabihin niya, si Ramil Madriaga ay kino-coaching, may kodigo. Pwedeng ganun, kasi sasabihin, ay tumabi, ibig sabihin, alam nito yung mga nangyayari. Pwede niyang sabihin yun. Oo, mga minamahal. 'Di ba? Mautak din kahit papaano itong si Congressman Paulo Marcoleta, manang-mana ka sa tatay mo. Pero kahit anong nangyari, na pagtabi, na tawag dito, pagkilos niya, wala talaga, mga minamahal. Pinalipat din ng upuan. Kaya mukhang mission failed, diba? Ang nangyari dito nga po kaya Paulo Marcoleta, siguro papagalitan to ng kanyang ama, diba? Or baka naman gustong mapansin lagi sa camera para mahagip daw ng video. Papansin yarn. Showmanship at entertainment, diba? Diyos ko, masyadong obvious itong si Marco Beta. Grabe, hindi ka pa ba sapat sa pagiging buhaya mo? Ano ba itong mga comment ni Lynn Bahaus? May masamang balak itong si Wigman Marco Beta Jr. Tinabihan, parang warning ng INC kay Madriaga. Pwede. Pero hindi natin dinadamay dito ang simbahan ng INC. Pero baka naman mayroon siyang gustong ibigay na script, Charis. Baka may gusto siyang ibigay na script. Tatanong lang naman tayo Baka may gusto siyang ibigay na script kung kaya't ganun ang gusto niya mangyari. Mga minamahal, 'di ba? Na tabihan, para takutin. Posibleng ganun Kasi dyan magaling ang mga Duterte sa pananakot. Itong si Madriaga, itong si Marcoleta ay supporters ng mga Duterte. So, sobrang posible, diba, na baka takutin. So, kayo mga minamahal, ano sa tingin nyo yung dahilan kung bakit gustong tumabi ni Marcoleta Jr. dito nga po kay Ramil Madriaga. Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat po, mga kababayan. Okay. Alright.